Hi, this is Never Sayuhay, ang inyong ka-learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach From Home program. Sa pagkakataong ito, nandito po tayo sa chapter 2 ng sulat ni Santiago. At ito ay bibigyan natin ng titulo na Faith Without Works is Dead. At ang video po ay matutunghayan natin after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito, narito na po tayo sa chapter 2 ng sulat ni Santiago. At bago natin po puntahan yung chapter 2 ay muli natin sariwain yung nakaraan nating video. Ito ay tungkol doon sa chapter 1 at ang video ito ay binigyan natin ng titulo na Worthless Religion. At itong titulong ito ay kinuha rin mismo natin doon mismo sa chapter 1. At yun yung mababasa natin sa James chapter 1 verse 26 to 27. At ganito po ang ating mababasa. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and the religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. So, yan po yung pinagkuhaan natin ng titulo doon po sa nakaraan nating video. At ngayon, sa pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral, narito na po tayo sa chapter 2, at ang mababasa po natin dito sa James chapter 2 verse 1 ay ganito: My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show partiality. So, dito ay binibigyan diin ni Santiago. Ang kanyang sulat ay binibigyan niya diin tungkol doon sa favoritism, pagtatangi ng tao ng kanyang mga sinusulatan. Kaya sabi natin, wala namang sulat kung walang problema. Kung may sulat, may problema. At ito ang isa sa mga problemang nakita ni Apostol Santiago, kaya nga siya sumulat sa mga ito. At yun nga yung pagtatangi ng tao. At dito ibibigay niya nga napansin yung pagtatrato nila, na magkaiba. Ang pagtatrato nila magkaiba sa mga mayaman at sa mga mahihirap. At bago natin basahin yung verse 2 ay basahin natin sa Tagalog itong ating binasa sa verse 1. Sabi, Santiago, Kapitulo 2, talatang 1, ganito po ating mababasa. Mga kapatid ko, yayamang mayroong kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesus na Panginoon ng kalawalhatian, Lord of Peace, ay huwag magtangi o huwag magtatangi sa mga tao. Yun nga, kaya nga sinusulatan niya ang mga ito. At dito pinakikita niya, ay yung mga trato nila sa mayayaman, yung trato nila sa mga mahihirap. At ito ang binibigyan ng pansin ni Santiago. Ganito po ating mabasa sa James chapter 2 verse 2. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: Suppose a man comes into your meeting. Nakita niyo, nakaread yung meeting. Sa Greek word po niyan ay synagogue, o sa Tagalog ay sinagoga, sa kanilang meeting place. Okay, suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy old clothes also comes. So, dito makikita, may dumating sa kanilang pagpupulong, na mayaman, may dumating rin na sa kanilang pagpupulong na mahirap. At dito pinapansin niya po sa Santiago yung kanilang pagkakaiba ng trato sa dalawang ito. At babasahin natin sa Tagalog. At sabi, sapagkat kung may pumasok sa inyong sinagoga, sa inyong meeting place, ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan, at may pumasok namang isang dukha na may damit na hama
So makita natin, ginamit niya yung salitang sinagoga, no? Kasi ito ay pamilyar, no, na salita sa mga sa mga Hudyo, sapagkat nung panahon ng mga Hudyo ay nangangalat, no, bago pa dumating ang ating Panginoon Kristo, no, ay yung kanilang community ay naglalagay sila ng sinagoga at yun yung nagiging meeting place nila. No, kaya pamilyar, no, sa mga sinusulatan ni Santiago yung salitang sinagoga, no, yung kahulugan nito. No, kaya nga ginamit niya ito, no, sa kanilang meeting. No, at dito sa kanilang meeting place na ito, may pumasok na mayaman. May pumasok rin na mahirap at binibigyan nila ng trato, special treatment yung mayaman. At yun yung mabasa natin sa James chapter 2 verse 3 to 4. NIV na rin po ang aking babasayan. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: if you show special attention to man wearing fine clothes and say, here's a good seat for you, but say to the poor man, you stand there or sit on the floor by my feet, have you not discriminate among yourselves and become judged with evil thought? Sabi ni Santiago, no? Sa Tagalog, sabi, at inyong itinangi ang may suot na damit na maganda o yung mayaman, at inyong sasabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti, at sa dukha naman, sa mahirap, ay iyong sasabihin, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba sa aking tuntungan. Hindi baga kayo, sabi ni Santiago, hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masamang pag-iisip? So, yung katanungan nito ay minumulat ni Santiago o ni Apostol Santiago ang kanyang mga sinusulatan tungkol sa nangyayari sa kanilang meeting, no? Na sila ay nagbibigay ng special treatment sa mayayaman at binabaliwala naman nila ang mga mahihirap. No? Sa panahon ngayon, mayroong nangyayari rin ganyan. No? May mga pangkating mga reliyon na iba yung worship, no, ng mayayaman at iba yung worship schedule ng mahihirap. No? Sa umaga, yung mga mayayaman, sa hapon ay yung mga mahihirap. Hindi dapat ito nangyayari. Dapat walang partiality. Dapat pantay-pantay ang trato sa lahat ng miyembro ng church. So James chapter 2 verse 5, ganito ating mabasa. Listen, my dear brothers and sisters. Has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised those who love Him? So, Tagalog sabi, dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at ang mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. So, merong kahariang ipinangako, no? At ito'y tatamuhin nung umiibig sa Diyos. At mostly, ang umiibig sa Diyos ay yung mga mahirap. Okay? Miski naman sa panahon natin, miski si Haring Solomon, sinabi niya nga, wag mo kong pagbigyan ng sobrang kayamanan, baka ikaw ay aking makalimutan, wag naman masyadong akong pahirapan, no? Baka naman ikaw ay aking kagalitan. So ganito rin yung nangyayari dito, no? Binibigyan pansin, no? Yung mga mayayaman, pero sinabi ni Apostol Santiago, no, yung kakarian ng Diyos ay para doon sa mga umiibig sa Kanya at mostly ito ay yung mga may hirap. So, James chapter 2 verse 6, ganito po ating mabasa. But you have dishonored the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are you not the ones who are dragging you? Are they not the ones who are dragging you into court? Sa Tagalog, at sabi, ngunit inyong niwawalang puri ang mga dukha. At yun yung napapansin ni Apostol Santiago, kaya nga sumusulat siya sa mga ito.
no? Binabaliwala ang mga dukha. Sabi niya, hindi baga kayo'y pinahihirapan ng may mayayaman at sila rin ang kumakalagkad sa inyo sa harapan ng mga ng mga hukuman. So, sila lang kasi mayroong kapangyarihan, at saka may impluwensya sa gobyerno, yung mga mayayaman. Kaya yun yung may kakayahan kumalagkad sa kanila sa hukuman. At yung may kakayahan na sila'y pahirapan. Kung natatandaan niyo si Apostol Pablo bago siya naging Kristiyano o bago siya naging alagad ng ating Panginoon Kristo, mayaman po ito eh. At isa siya sa mga Pariseo, no, na umuusig doon sa mga Kristiyano. Di ba? May kakayahan siyang gawin ito. Bakit? Meron siya kapangyarihan na humingi ng sulat para para i-persecute ang mga Kristiyanong may hirap. At kapag nakakita siya ng mga Kristiyano, ay talagang dinadrag niya, no? Kinakaladkad niya papunta sa kahukuman. Sakdulan na ito ay pahirapan at ito ay patayin. Okay, sa James chapter 2 verse 7, ganito ating mabasa. Are they not the ones who are blaspheming the noble name of Him whom you belong? Sabi doon sa Tagalog, sabi, hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo ay tinawag. Sino ba ang tumawag sa mga Kristiyano? Sino ba tumawag sa atin? Si Kristo. At ito ay nalalapastangan ng mga ito. Kaya nga tayo ay tinawag ni Kristo, o sa salin natin ngayon sa English ay Church of Christ, mga tinawag ni Kristo. Ang marangal yung pangalang Kristo na itinawag sa atin, pero itong mga binibigyan nyo ng magandang trato, mostly sa kanila, sila yung mga lumalapastangan dito. So, James chapter 2 verse 8, ganito po ating mabasa. If you really keep the royal law found in the scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. So, dito makikita natin, nag-quote na si Apostol Santiago ng Old Testament. Sabi nga niya, if you really keep the royal law, yung royal law found in the scripture, ano ito yung sinasabi niyang scripture dito? Nung panahon sumusulat si James, ay wala pa po yung compilation ng 27 books of the New Testament. Therefore, ang tinutukoy niya po dito ng scripture ay yung Old Testament scriptures, at doon matutunghayan yung royal law. Sa Tagalog, ganito ating mabasa. Gayunman kung inyong ganapin ang kautosang hari ayon sa kasulatan. So yung kautosang lalaki na nasa kautusan o kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, ay nagsisigawa kayo ng mabuti. So yung kasulatang sinasabi dito ay yung matandang kasulatan, sa English ay Old Testament Scriptures, at doon sa Old Testament Scriptures, naroon po yung tinatawag na kautosang hari o tinatawag na royal law. At tinukoy dito kung ano yung royal law. Yun yung ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Love your neighbor as yourself. Sa ibang mga videos ay naipakita na natin yung pag-ibig sa kapwa. Paano mo iibigin ang iyong kapwa. So kaya nga nung sinabi niya na ito ay nasa kasulatan, tiyakin natin, ito ba'y talagang nasa kasulatan? Kasi sabi ni Apostol Santiago, yung kautosang hari ay ayon sa kasulatan. So mababasa ba natin talaga ito sa kasulatan? Opo, ito ay mababasa natin sa Leviticus chapter 19 verse 18, at ganito po ang ating mababasa. Do not seek revenge or bear a grudge against one among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. So dito makikita natin,
tunay na sinasabi ni Apostol Santiago na ito ay nasa kasulatan. Ano itong nasa kasulatan? Itong royal law o kautusang hari. At ano itong kautusang hari na ito? Yung pag-ibig mo sa iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At yan ay nabanggit na rin ng ating Panginoon sa Kristo. Yung royal law yan rin yung greatest commandment. Actually, dalawa yung greatest commandment. So, kung mabasa natin ito sa Matthew chapter 22, verse 36 to 40, ganito ating mabasa. Ang ating Panginoong Jesus, ang mismong nagsasaysay nito. Ayon sa sagot niya, doon sa nagtanong sa kanya. Sabi doon sa 36 to 40 ng Matthew, ay ganito, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Which is the greatest commandment in the scripture? Yung ibig sabihin, Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the greatest commandment. And the second is like it. Gaya nito. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. So, makikita natin, nung tinanong siya, ano yung greatest commandment? Siyempre, yung greatest commandment, yun nga yung royal law. At dito ay dalawang binanggit niya, sabi niya, love the Lord your God with all your heart, love the Lord your God with all your soul, love the Lord your God with all your mind. At tapos sabi niya, yung second dito ay love your neighbor as yourself. Paano ba iniibig ang iyong sarili? Di ba? Iniibig mo ang iyong sarili with all your soul. Iniibig mo ang iyong sarili with all your mind. Di ba? With all your heart. Kung paano mo iniibig ang iyong sarili, ganun rin ang pag-ibig mo sa Diyos At ganun rin dapat ang pag-ibig mo sa iyong kapwa. Ang lagi kong binibigay na example, ayaw mo masaktan, dapat ang kapwa mo ay hindi mo sasaktan. Ayaw mo, mahal mo ang iyong sarili, ayaw mo nabibigo, so dapat ang kapwa mo hindi bibigyan ng kabiguan. Ayaw mo magutom. So kung nakakita ka ng kapwa mo nagugutom, ay iyong tutulungan. Yun yung pag-ibig mo sa iyong kapwa. Ang basehan ng pag-ibig mo sa iyong kapwa ay yung pag-ibig mo sa iyong sarili. So, isipin mo na lang lahat ng mga positive na mga bagay na gusto mong mangyari sa iyo ay dapat rin itrato mo sa iyong sa iyong kapwa. Sapagkat ang pag-ibig na inuutos ng Diyos sa iyo ay pag-ibig sa iyong kapwa ay yung pag-ibig mo rin sa iyong sarili. Okay, binanggit rin yan ni Apostol Pablo doon sa kanyang sulat sa mga taga-Roma at ganito ating mabasa. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. The commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other command there may be are summed up in this one command. Ano yun? Love your neighbor as yourself. Love does not harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Yung katuparan ng kautusan ay yung pag-ibig mo sa iyong kapwa. Diba? Napansin nyo doon sa Matthew chapter 22 verse 36 to 40 na ating binasa, yung verse 40, ang sabi, all the law and the prophets, ibig sabihin, ang lahat ng kasulatan, hang on these two commandments. Okay? So, punta na tayo sa James chapter 2 verse 9. Yung binanggit niya kanina na favoritism, muli niyang binanggit dito, ang sabi, but if you show partiality, okay, you sin and are convicted by the law as
lawbreaker. Makita natin yung favoritism o yung pagtatrato natin, impartial natin, ito ay kasalanan sa Diyos. So kaya kung ikaw ay tutangin ng tao, kaya nagkakasala sa Diyos. Ikaw ay kinukonvict ng kautusan. Sa Tagalog, ganito ating mabasa. Dapat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, ay nagkakasala kayo, sabi ni James. At kayo'y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail. So, yung pagtatangi, kinukonsider ng Diyos yan na kasalanan. Yung iba kasi, may isa lang na sinasabi niya, tinutumbok na kasalanan, pero yung iba hindi nila napapansin na ito rin ay kasalanan. So sa verse 10, ganito ating mabasa, for whoever keeps the law or the whole law and yet stumble as just one point is guilty of breaking all of it. Natural, tayo ay magsisikap kung ano yung utos ng Diyos, kailangan pinagsisikapan natin na ito pa rin. Ano man ang mga utos, ating pa rin. Pero hindi naman natin naitatang o hindi naman natin kuminsan naiiwasan na nagkakasala tayo sa isa sa mga sa mga ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos na hindi natin po nasusunod. Sa Tagalog, ganito ang ating mabasa, sapagkat ang sino man gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. So, isa lang yung hindi matupad, nagkakasala ka na. Pero tayo, di ba, pinipilit natin kung ano yung kautusan ng Diyos, gusto natin magawa. Ito yung kautusan ng Diyos, gusto natin magawa. Pero minsan, yung ating kahit na gusto natin magawa, minsan may nakakaligtaan tayo na utos ng Diyos na hindi natin nagagawa. Okay? So, James chapter 2 verse 11, ganito ating mabasa. For he who said, you shall not commit adultery, also said, you shall not murder. If you do not commit adultery, but do commit murder, you have become a lawbreaker. Kaya nga, minsan nagsalita ang ating Panginoon Kristo, huwag kayong humatol. Bakit? Yung hatol na inihatol niyo sa kapwa niyo, ganun din kayo. Yun ang dahilan kung bakit niya sinasabi, huwag kayong humatol. Kasi nga, kaya nila ginagawa ang paghatol para mapagtakpan yung kanilang masama ring ginagawa. Oo, yung isa ay adulterer, ikaw naman murderer. O ikaw ay nagnanakaw. O ikaw ay nagsishow ng partiality. O, di ba, magkaiba. Iniisip mo yung partiality, hindi kasalanan. Kasalanan nyo. Nakuha natin yon. So, sinasabi mo, hindi naman ako mangangalo niya Oo nga, pero ikaw ay nagsishow ng partiality. Paano yun? Ikaw pa rin ay ay lawbreaker. Ikaw pa rin nakakagawa ng pagkakamali, at nalalabag mo ang kautusan. Sa Tagalog, ganito ating mabasa, sapagkat ang nagsasabing huwag kang mangangalunya ay nagsasabi naman huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi mangangalunya, ngunit pumapatay ka, nagiging suwail ka sa kautusan. Nagiging lawbreaker ka. Okay? So, sa James chapter 2 verse 12 to 13, ganito po ating mabasa, speak and act. Kung salita ka, gawin mo into action. Yung ibig sabihin ni Santiago. Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom. Because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. Sa Tagalog, sabi, gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin. Nagaya ng mga taong huhukuman sa pamagitan ng kautusan ng kalayaan. Sapagat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpapakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Okay, verse 14, ito ating mabasa. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them?
Tinatanong ni James, kung meron kang pananampalataya, pero kulang naman ang gawa, maliligtas ka ba doon? Di ba sabi, may liligtas tayo ng pananampalataya, pero kung wala naman itong gawa, binibigyan din ni James na hindi ka rin manliligtas kasi hindi mo pinakikita sa iyong gawa, sa iyong kilos at sa iyong pamumuhay ang iyong pananampalataya. Sa Tagalog, ganito ang ating mabasa, Santiago Kapitulo 2, talatang 14, ganito ang ating mabasa. Anong pakikinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalataya yan? So yung katanungan ito'y leading question para sila ay imulat doon sa kanilang mga pagkakamali na may kinalaman doon sa pagtatangi ng tao. Sa James chapter 2 verse 15, ganito ating mabasa. Suppose brother or a sister is without clothes and daily food. So nagbigay siya ng sample. Ang example na binigay niya, merong kapatiran tayo na walang maisuot. Wala ring makain sa araw-araw. Sa Tagalog yan, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang makakain sa isang araw o araw-araw, if one of you says to them, go in peace, keep warm and well-fed, but does nothing about their physical deeds, what good is it? O nga naman, At ang isa sa inyo ay nagsasabi sa kanya, magsiyaong kayong payapa, kayo'y mga painit at magpakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kailangan ng katawan. Anong pakinabang noon? Gutom nga wala nga damit. Tapos sasabihin mo, magpakabusog. Wala kang kakainin, hindi ka naman nagbibigay. Diba? Minsan, may mapapansin, payat ka na. Brother, payat ka. Hindi ka naman kumakain. Kumain ka. Payat ka kaya hindi kumakain kasi walang maikain. Puro ka lang sinasabi, kumain ka para lumusog ka. Ang maganda kung napapansin mo na wala siyang makakain kaya siya mapayat, bigyan mo ng pagkain. Napapansin mo na yun rin ang mga sinusuot ng tao. Punit-punit pa. Ikaw naman mayroong damit, bigyan mo ng damit para mabihisan siya na maayos. Bigyan mo ng pagkain para yung kanyang gutom ay maibsan. So, James chapter 2 verse 17, ganito ating mabasa. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Sabi doon sa Tagalog, Santiago Kapitulo 2, talatang 17, gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. So dito sinasabi ni Santiago na kung may pananampalataya ka, ipakita mo sa pamamagitan ng gawa. At ito may kinalaman doon nga sa pagtatrato nila. May mga hirap tinatrato mo pa na baliwala. Imbes na yung mga may hirap na yan na walang makain at walang maisuot, ay pakainin mo at bihisan mo. Kapag kung ikaw ay may pananampalataya nga, pero hindi naman ginagawa into action, ay ito ang iyong pananampalataya ay patay. So sa James chapter 2 verse 18, ganito ating mabasa, but someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. So, sinasabi ni Santiago, may pananampalataya ka, hindi mo naman ginagawa. Buti pa yung gumagawa na ipakikita niya yung kanyang pananampalataya. Basahin natin sa Tagalog, Santiago Kapitulo 2, talatang 18, ganito ating mabasa. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa at ako'y sa pamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo
ang aking pananampalataya. So, kung meron kang pananampalataya, makikita yan sa iyong gawa. Kung meron kang pananampalataya, makikita yan sa iyong pamumuhay. Na? So, sinasabi meron kang pananampalataya, pero hindi naman nakikita sa iyong gawa. Patay ang iyong pananampalataya. James chapter 2 verse 19, ganito ating mabasa. You believe that there is one God. Good. Even the demons believe that. And shudder. Sa Tagalog ang sabi, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Mabuti ang iyong pananampalataya, no? Ang demonyo, sabi niya, ang demonyo man, nagsisampalataya at nagsisipanganig. No? Ang demonyo man ay sumasampalataya Pero alam natin na yung demonyong ito ay hindi naman na ipakikita sa kanyang gawa. Gusto mo pang tularan yung demonyo na meron kang rin pananampalataya na walang gawa. So, sa James chapter 2 verse 20, so hindi sapat yung pananampalataya lamang. Kailangan ito ay maipakita sa iyong pamumuhay, sa iyong gawa. So sa James chapter 2 verse 20, ganito ating mabasa, you foolish person, do you want evidence that faith without deed is useless? Kailangan pa ba natin magbigay ng mga ebidensya, patunay, na na ang pananampalatayang walang gawa ay walang kabuluhan? So James chapter 2, Santiago, kapitulo 2, talatang 20, in Tagalog ang babasahin natin, sabi, datapwat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang gawa ay baog. Hindi manganganak ito. Bakit? Walang gawa hindi makaka-attract ito ng ibang tao na sumampalataya rin sa ating Panginoon sa Kristo. Kasi hindi naman tayo nakikita. May pananampalataya tayo pero hindi nakikita sa ating mga gawa. O absent talaga yung gawa. Sa James chapter 2 verse 21, ganito ating mabasa, was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? Dito pa nakikita ni Santiago na si Abraham pananampalataya Nung subukan siya ng Diyos na ihandog si Isaac, raka-raka inhandog niya si Isaac. Dahil dahil ang ipinakikita dito ni Abraham sa Diyos ay yung aking pananampalataya ay sa iyo ay labis, na kahit na hilingin mo na ang aking kaisa-isang anak na matagal ko nang pinangarap na magkaroon, sabi mo ihandog ko. Kasi naniniwala si Abraham na yung nag-utos sa kanya na ito ay ihandog o patayin, ay meron ring kakayahan na ito ay buhayin. At yung mabasa natin doon sa Hebrews, sa sulat sa mga Hebreyo. Okay? So sa James chapter 2 verse 22, ganito ating mabasa, you see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. So sa Tagalog ang sabi, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay nagiging sakdal ang pananampalataya. James chapter 2 verse 23, ganito ating mabasa, and the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. Sa Tagalog, ang sabi, Santiago, Kapitulo 2, talatang 23, at natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos, at siya ay ibinilang na katuwiran sa kanya, at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Ay pananampalataya ni Abraham, na ibinilang itong katuwiran sa kanya,
At tinawag pa siyang kaibigan ng Diyos sapagkat yung pananampalataya niya ay may kaakibat na gawa o merong kasamang gawa. Okay? James chapter 2 verse 24, ang sabi, you see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. No? Sa Tagalog, ang sabi, nakikita ninyo, nasa pamamagitan ng gaway, inaaring ganap ang tao. At hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Okay? James chapter 2 verse 25, sabi ng banal na kasulatan ay ganito, in the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? Na ito ay nangyari sa Old Testament, no? And ikwento na rin to sa Old Testament at ito ang kino-quote ni Santiago, no? At ganito ang ating mabasa sa Tagalog, Santiago Kapitulo 2 talatang 25, at gayon din naman, hindi rin baga si Abraham na patotot ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinadaan sila sa ibang daan. So dito makikita natin na ipakita ni Rahab na meron siyang pananampalataya sa Diyos. Kasi nakilala niya yung mga tao na ito na sinugo para tiktikan yung lugar na yon, no, na mga sugo ng Diyos. So nananampalataya sa Diyos at nananampalataya sa doon sa mga sinugo ng Diyos. Kaya ito ay kanyang pinatakas, itinago sa mga muhuli sa kanila. At ito ay ay nakaiwas, no? Pinadaan niya doon sa ibang daan para ito ay hindi mahuli. Okay, James chapter 2 verse 26, ganito ating mabasa. As the body without the spirit is dead, so faith without deed is dead. Ito nga yung sinasabi natin kasi ang tao po ay binubuo ng flesh, soul, and spirit. Okay? Dalawa yung buhay natin. Pero ang sabi dito, kung yung body ay walang spirit, ay patay. Kaya nga sinasabi doon ay yung mga namimihasa sa kalayawan, bagamat sila'y buhay, patay. Yung body mo, andyan, buhay. Pero ang spirit mo ay, ay patay mismo. Ang spirit dito yung patay. Bagamat nakikita natin na ang mga tao ito ay buhay. Kaya nga, the body without the spirit, is dead. So, faith without deeds is, dead. Kita niyan ay yung analogy dito ni James, no? Kung ang katawan mo walang espiritu, ikaw ay bagamat ikaw ay buhay, kinukonsider ng Diyos na ikaw patay kasi wala kang espiritu. Okay? At kung ito ay kinumpara niya naman sa pananampalataya, ang pananampalataya na na wala namang gawa, ay patay din. Kaya kung ikaw may pananampalataya, dapat maipakita mo sa iyong mga gawa, sa iyong pamumuhay. James chapter 2 verse Santiago Kapitulo 2 talatang 6, no? Lagi ko nababasa ang James, sa Tagalog tayo magbabasa. So sa Santiago Kapitulo 2 talatang 6 ay ganito ating mabasa. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay ay patay. Okay? So, diyan natatapos yung ating pag-aaral dito po sa chapter 2. At dito ay binibigyan din na kung ikaw ay pananampalataya, dapat na ikaw ay ay magpakita. Ipakita mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong sa iyong mga gawa, sa iyong pamumuhay. Kung may pinanampalataya ka sa Diyos at utos ng Diyos na huwag kang
magsishow ng partiality o walang favoritism, dapat gawin mo yon na ikaw ay hindi nagtatangi ng tao. Sapagkat ikaw ay nagtatangi ng tao, at yung tao lamang na mayayaman ang pinaglilingkuran mo, at yung mga tao may hirap ay hindi mo binibigyan ng halaga, ikaw rin ang kakasala. Na yung pananampalataya mo, walang kaagibat na paggawa. Merong mga kapatid tayo na alam natin walang damit, walang pagkain. Hindi lamang sa salita yun dapat. No? Magbihis ka naman, pangit ang damit mo. Ay, kumain ka, hindi ganyan, nangangayat ka. Pero wala ka naman binibigay ng damit. At wala ka naman binibigay ng pagkain. So, yung pananampalataya mo ay walang kaagibat na gawa. Kaya yung pananampalataya ay patay. So, yan po ang chapter 2 at sa susunod na ating video na gagawin ay sa chapter 3. Kung paano po ninyo ako sinamahan sa chapter 2, ay sasamahan niyo rin po ako sa chapter 3. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner, at labis po akong nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At sana po i-like nyo na rin po ito para sa ganun ay marami pa ma-encourage na manood ng video ito. At kung po meron po kayong balak na sundin ang ating Panginoong Kristo sa kanyang utos na ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayo comment, sana po ay mag-comment kayo. At huwag nyo po kakalimutan ang mga video ito nasa inyong harapan. At pindutin nyo lang po itong bilog sa aking likuran kung gusto nyo po mag-subscribe. At ako po, si Nehemia Sayuhay, at labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory.